Hello po, good morning. We are from CCT College of Tagaytay or CCT. Here are the question. What is your name, ma'am? Hi, I'm Joanna Claire de Guzman. Experience in the company? Experience ko, external manager ako dito. Been 7 years na ako dito sa McDo ito. Nagsiserve as manager. How you become a manager? After graduate ako, nag-apply ako. Una sa hotel, pero hindi ako pinalad. So, meron ako isang ate sa Saints ko, sa school ko. Nag-apply siya sa McDo. Then, ni-refer niya ako dito sa McDo. Tell me about the time you resolved a conflict within the time. Gagawin ko yung procedure natin lagi. Na yung last, listen, apologize, solve the problem, thank the customer. So, syempre, para ma-resolve mo yung conflict na yun, makikinig ka muna sa concern nila, then mag-apologize. Tapos, isa-solve natin kung ano yung concern nila, then magti-thank you tayo sa kung ano yung naging concern. Next question, ma'am. Challenges to become a good manager. Challenges maging mabait. Challenges na maging mahabang pasensya. Kasi may mga pasaway na crew. Kailangan maging mahaba ang pasensya mo, maintindihin ka sa kanila. Kailangan mo, ikaw mismo yung mag-a-adjust para sa kanila. Sa food, ma'am. Food safety po. Food safety, syempre kailangan nating ma-deliver yung ng safe yung ating food sa customer at saka quality yung sa kanila. Okay po. Customers' expectation po. Customer expectation. Siyempre ako customer expectation bilang customer ko. Ako yung customer. Kailangan mabilis. Friendly yung crew. Siyempre, nakangiti kasi siyempre para alam mo babalik ka dito mismo sa McDo. Okay po. Background of the company. Itong McDo Silang Bayan, tinayo siya noong September 19, 2017. So, 6 years na siya dito nakatayo. Ma'am, SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities, tapos yung threats po. Siguro yung strength niya, famous kasi siya, lalo na sa French fries. Kaya tinawag siya world famous French fries. Then, weaknesses natin ng McDo, siguro, maraming kalaban, especially yung Jollibee, Chowking, Mang Inasal, yung malalapit lang dito sa ating store. Then, opportunity na nakikita ko dito, kailangan pa community visit para lang maging mataas yung benta or kaya makakuha ng mas mataas yung benta natin dito. Then yung threats, siguro yung threats, wala na tayong pake sa threats kasi andyan na talaga mismo andyan yung mga kalaban. Ang kailangan lang natin dyan is kailangan natin makapag-isip ng idea para maiwasan natin yung mga kalaban natin na mag-stand out kesa sa atin. Yes po. Supply chain management strategies po, katulad inventory po. Ako bilang dati ako kasi bago ako maging department, naging ATM ako, assistant department manager. Pinahawak ako dati as a food inventory manager ako. Nakapaghawak ako ng inventory manager. So, ang ginagawa ko, nainis ako kapag may nakabukas na boxes, ang papangit na pagbukas ng mga box, lalo na pag hindi napapaipo. UTD, yung use through date, kapag hindi nasasunod yung date, bago yung unang dumating kaysa sa huling dumating. Ngayon, doon ako naiinis. Best practices po? Ng alin? Dito po within the store, ma'am, or pagiging manager niyo po? Siguro yung best practices namin, kailangan lang namin kami mag-travel path,
mag-checklist. Yun yung pinaka-important sa amin is yung checklist namin. Kasi without checklist namin, hindi namin alam kung ano nangyayari sa shift namin, kung ano nangyayari sa mga crew namin, kung baka kasi may biglang may bisita or whatsoever. Future plans po. Future plan. Ang future plan ng store siguro is mas lalong maging mataas yung benta para the more na marami ang sales, the more na marami schedule ng mga bata ko. Tapos future plan for me, I don't know kasi hindi ko pa alam yung nangyayari sa akin. Siguro ano yung God's will sa akin, yun na lang, susundin natin. For the student who will work within the industry or those who want to put off their own businesses? Push yourself. Hindi ko kasi alam kasi sa akin kasi nung HRM graduate ako, talaga pinangarap ko mag-hotelier. Kasi sa hotelier. Kaya lang, sadyang hindi ako pinalad sa katangkaran ko kasi 'di ba sa mga front desk, 'di ba merong mga height limit. So ayun. Dito ako pinalad sa restaurant. So ayun. Kung ano yung talagang nasa puso ninyo, yun yung gawin ninyo kasi kung hindi nyo nasa puso yun, hindi nyo magagawa. Yun lang. Thank you, ma'am. Thank you for the time.